Saba, saba, saba. Ang ating nilagang saba. Julol! Oh, yan talaga ang paglalarawan ni Harry Roque, mga kababayan, dito kay Laila Saba de Lima, na nagsabing yung hindi dapakuin ni Roque, mga kababayan, dito sa Pilipinas ay senyales daw ng kanyang pagiging guilty. Oh, kaya napikon si Harry Roque. At anya, julol! Oh, julol daw itong si Saba, mga kababayan. Bago daw siya mambato ng putik sa iba, ay tingnan daw niya muna ang kanyang putik sa kanyang mukha. Putik na mukhang iyan ni Saba. Yan talaga ang sinabi ni Harry Roque, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha? Putik na mukha yan. Putik na mukha yan. Ano naman yung isa dyan? Asan ang mukhang putik? Oh. In fairness, matibay ang ebidensya. Na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulul! Julol! Saba! Flight daw is evidence of guilt. Aminin mo muna, estudyante mo ang nagpawalang bisa sa'yo. Oh, yung pinawalang bisa na acquittal ni De Lima, kaya pala siya na-acquit daw di umano, mga kababayan, doon sa RTC dahil estudyante niya ang judge, mga kababayan. Ayun, pagdating sa CA, nakitaan di umano na grave abuse of discretion. Dahil eto na nga daw estudyante ni Saba ang judge, mga kababayan, na nagpa-acquit sa kanya. Sabi ng CA, invalid! Invalid. Tinungaling ka to the nth degree. Liar! Nung tinanong, I don't remember. Hindi na daw niya maalala, mga kababayan, na estudyante na iyon. I don't remember. Part-time teacher ka lang dyan sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga estudyante. Part-time teacher lang pala ito si Saba, tapos hindi pa maalala. Kaunti na nga lang estudyante mo, Saba. Hindi mo malalaman kung sino estudyante mo naging judge. I don't remember. Sinungaling. Baka Saba lang ang nakasaisip niya, mga kababayan. Ang laman ng isip niya ay puro saging. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Mamamayang liberal. Doon siya matapat, mga kababayan, ML. Darating ang panahon, ilalabas ko yan. Go! Gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process ang people of the Philippines. Ganyan din ang dahilan na yan dahil dapat yan dineklara ninyong pareho. Na meron kayong relasyon. Oo nga, no? Kapag ganyan, mga kababayan, na somehow mayroon kayong connection sa judge, mag-i-inhibit na yan dapat, mga kababayan Ayun, mga kababayan, ngayon, parang nagkamali siya na tuloy ang pagbibigay ng verdict. Kaya, na-invalid, mga kababayan, ang acquittal. Na professor-law-student relation. Pero hindi yan ang dahilan, ha? Na estudyante niya, ang dahilan daw, mga kababayan, ay hindi dumaan sa tamang proseso. Minadali. At dyan na natin makokonect, mga kababayan. Bakit ganito? O parang bias na ang judge. Ayun, lumabas ang issue na kaya pala ay dahil estudyante. Another issue na naman yan, mga kababayan. Kapag mapatunayan talaga estudyante yan ni De Lima, lalong mapapahamak etong si Saba. Kaya ibalik na yun sa kulungan walang dating din itong si De Lima, mga kababayan. Bugok ba to, mga kababayan? Alam niya, pansamantala lang itong kanilang glory ngayon, mga kababayan Sa makatuwid hanggang 2028 lamang ito. Kung nanahimik na lang itong si Saba, alam niyang may bagyong paparating sa 2028 pagbaba ni BBM sa pwesto Panay atake pa rin. Ngayon, gustong mag-lead ng prosekusyon ng impeachment ni VP Sara sa Senado, mga kababayan. Nawala silang kalaban-laban, ha. Naghahanap ng sakit ng katawan itong si De Lima, mga kababayan. Tingnan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Ngayon, inaway na din si Roque. Sinabihang ang hindi niya pag-uwi ay indikasyon ng kanya pagiging guilty. Etong si Roque, mga kababayan, kapag ito mabigyan ng posisyon kapag magiging presidente na si Sara, lagot sila. Humanda sila, mga kababayan. Kaya ikaw, bago mo linisin ang dungis sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik sa mukha. Putik na mukha yan. Putik na mukha yan. Boom! Saba. Diba? Diba? So, aminin mo ngayon sa bayan. Estudyante mo, diba? Estudyante mo. Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi kami naniniwala sa akret mo. Bicolana ka, day. Ano ka ba? Bicolana, katulad ni Lenny, katulad ni Treliling, katulad ni Lagman. Saan mo ba kinuha yung peke accent na yan? Okay. So anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yan Walang kahit sino nagsabi na ang recruitment ko
dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo! Tapos yung isa mga kababayan, si Kerwin Espinosa na mismo, nakalaya din. Umami na drug lord. Nakalaya. Salamat BBM administration. Dahil under BBM administration, nakalaya si Kerwin. At tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords para sa kalakalan ng droga. O wag mo sabihin acquitted ka na dahil buhay na naman yung kaso mong isa. So do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga. Dahil nawala ng due process ang people of the Philippines. At titignan natin talaga. Hindi dumaan sa due process mga kababayan daw, ano? Court of Appeals, pina-invalid mga kababayan yung desisyon ng di umano'y judge na estudyante, sabi ni Roque. Di Lima. Sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik ka na lang dahil ako naman, hindi kita winawakwakan, okay? Pero kapag hindi ka talaga tumahimik, nako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga yung nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka. Liar! Anyway, sensya na kayo. Medyo emotional. Pero, on World Refugee Day, sinasabi ko lang po sa DOJ, gawin niyo po ang inyong trabaho. Give it your best shot. In fairness mga kababayan, yung klima dyan, paborable kay Roque dahil pawisting yan si Roque mga kababayan, malamig dyan sa ano. Kaya saktong-sakto yung klima ng Netherlands sa kanya. Pero pasensya na po kayo. I'm in my home court of international law. Alam ko po ang batas ng international law. Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Babalikan ko kayong lahat. Paano kung siya ang gagawing DOJ secretary? Lagot ang mga bangag na yan mga kababayan talaga. Lintik lang ang walang ganti. Pero dito mga kababayan, tiwala tayo. Nasusunod sila sa proseso. Hindi dapat palampasin yung ginagawa na ngayon mga kababayan. Pang-aabuso Didemanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato. Itaga mo yan sa ginawa bato. nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang yan. Bilugan daigdig. Kaya wag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo. Never Lasing sa champagne. kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Kaya good luck na lang sa inyo. Mapapahiya lang po kayo. Okay? Mapapahiya lang kayo. At siyempre naman, dahil hindi naman talaga kayo nagbibigay ng katarungan sa taong bayan, bumalik na naman ang lantarang mga krimen sa lipunan. Doon sila nag-focus mga kababayan sa mga kritiko kasi no. Pero yung talagang problema ng bayan, wala. Pati si BBM, nagnangak-ngak mga kababayan kay Taton yung mga smuggler, kasi sila ang umiipit daw sa bigas, kaya hindi bumabahan ng 20. Wala kang ginagawa, sa halip na pagtuunan mo ng pansin ang mga Duterte. Kung yan pa, BBM, ang pinagtuunan mo, yung mga smuggler, natukoy mo na ha. Ang sabi niya mga kababayan, nasa gobyerno pa ang nasa likod niyan. Kung yan ang pinagtuunan mo ng pansin, malamang sasabihin pa namin na, uy, magaling ito, magaling. Hanggang iyak na lang mga kababayan, Diyos ko. Na wala naman nalilitis, ibig sabihin, natutulog na kayo sa pansitan dyan sa DOJ. Sige na nga, pagkaabalahan nyo ako nang sa ganun naman kahit papano, ma-justify yung mga sweldo nyo dyan. Sayang lang mga kababayan ng sahod. Ano bang ginagawa nyo dyan? Ang daming seryosong krimen, ang palagi nyo hinahabol. Yung tao na talaga namang isang basa lang sa resolution. Sus Mariosep, walang basehan na non-billable case. Oo mga kababayan, alam na natin itong kaso ni Roque. Abogado lang siya Bakit siya madadamay mga kababayan? And then, the time na naging abogado siya ng Pogo, legal ang Pogo sa panahong iyon mga kababayan. At yung ikinaso sa kanya, yung qualified human trafficking na parang, wala pong bail yan mga kababayan. Kahit pa'y mapawalang sala si Roque, patatagalin nila yan mga kababayan nang hindi nakakapagpiyansa si Roque at mabubulok sa kulungan until bababayan si BBM para tumahimik. Pinilit nila mga kababayan pinilit nila. Dahil andun, hawak nila lahat ang batas ngayon sa Pilipinas. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.